Yo guys, it's your boy, The Boy, and welcome back sa ating Usapan Episode 2. So maraming nagre-request ito guys and di na natin patatagalin pa. Keep watching and enjoy the video. So pakilala ka muna. Ako nga pala si Katsuya, 12 years na ako sa Japan at sa Pilipinas sa Quezon City, Manila naman ako natira. My name is Colombina. Almost 8 years na ako dito sa Japan and taga Bicol ako sa Pilipinas. Legazpi City, Bicol. So paano ka nakapunta dito sa Japan? Tatay ko kasi hapon and yung pag 12 years old ko, pinapunta na ako ng Japan ng tatay ko and dito na pinag-aral hanggat tumanda na siguro hanggat magtrabaho. Dito kasi yung mama ko nag-work. Actually, balak niya nang umuwing Pinas for good. Kaya lang, biglang may nagsaltek sa utak ko na gusto ko mag-aral sa Japan, gusto ko mag-aral ng language nila. So, napalipad ulit kami dito nang dahil lang sa akin. So, napabalik si mama dito sa Japan and andito na rin ako nag-school. And hanggang ngayon, dito nag-stay. 12 years old ka, kinuha papunta dito sa Japan. So nakapag-aral ka pa dun sa Pilipinas. Graduate pa ako ng grade 6. Tapos pag-graduate, doon na pumunta dito. Yes, since kindergarten, elementary, nakaabot pa ako ng K-12 hanggang second year high school. So, na-experience mo yung pag-aaral sa Pilipinas, tapos dito din sa Japan. So, sa tingin mo, ano yung mga kaibahan? Siguro yung napansin ko yung securities at safety sa Japan, tapos sa Pilipinas, ibang-iba talaga. Doon nagbabantay yung guide sa Pilipinas, tapos sa Japan, wala talaga. And siguro yung sports club, dito, mas seryoso sila. Kaya parang need mo talaga pumasok pag elementary ka. Siguro sa pagsusulat naman, iba sa Pilipinas, gumagamit ng ballpen. Dito hindi, puro pencil. Bawal mag-piercings kasi meron akong hikaw dati na suot ko siya since elementary hanggang sa mag K-12 na nga. Then pagdating ko dito, pinaalis sa akin bigla pagpasok ko. Sabi nung teacher, bawal kasi. So sabi ko, okay. Tapos nung same day din na yun, nawala ko yung hikaw. Sobrang maiiyak na ako. Sabi ko, hala, nawala ko siya. Pero yun nga, bawal daw pala yung necklace kasi nga school siya. Dapat wala kang kung ano-anong, dapat proper attire ka lang. Yung mga nakikita kong mga high school yata yun na yung mga palda nila maikli. Ano bang mga kangkin? Ano bang mga relasyon yun? Kailangan ba talagang maikli yung palda nila o hindi? Hindi. Kasi yung rule talaga is, yung palda mo is lagpas tuhod. Pero syempre, may mga pasaway, anime style, or sabihin na natin, gusto lang nila maikse kasi nga for the style or for the sake na cute tingnan. So, tinutupi nila yun hanggang umangat dito sa, para wag mukha siyang pek-pek shorts or, tawag mo doon, skirt, mini skirt. Nagiging mini skirt siya. Okay. Kasi pag once na nandito ka sa city tapos gumagala sila, mga nakaganon talaga. Ang ikli. Oh. Pero lalo na pag winter, di ba? Ganon. Actually, sa amin, pinapagalitan yan. Sa front, sa gate pa lang ng school, check na yung palda mo. Sabihin natin siguro yung mga klase ko din, pasaway kasi minsan. Bago pumasok ng school, mahaba. Pero pagpasok na nila ng classroom, tutupi na sila, nagmamadali na sila magtupi. Ganon yung nagiging setup nila sa nakikita ko. So, paano naman yung oras sa Japan at saka sa Pilipinas? Anong pinagkaiba? Sa Pilipinas, mas maaga. Tapos dito naman sa Japan, mga 8 siguro. Tapos matapos ng 3 or 4. Tapos pagtapos na doon na mag-umpisa yung sports club, mga 1 o 2 oras din. Tapos doon na, uwian na rin. Paano pag na-late ka? Tatawagan magulang mo diretso. Ganun ba yun? Yung iba. Kaya rin, na-late ka ng mga 3 beses. Sa elementary, high school okay pa. Pero pag college, meron na yung may limit na. Parang tinatawag dito yellow card. Pag naipon yon, pwede ka nang guidance. Ganun pala yun. So, may mga ganyan pala. Siyempre, tayo mga Pilipino tayo, nag-move tayo sa ibang bansa. So, di talaga maiwasan yung merong mga bullying, racism. Ano sa tingin mo, may na-experience ka ba na ganyan o wala? Wala akong bullying na naranasan. Siguro yung pagiging racist,
may mga Hapon, sabihin natin, yung medyo oldies na. Sila yung medyo maano sa foreigners eh. Yung parang mamata. Na-experience ko siya nung nagpo-part-time job ako sa isang restaurant. Then, may mga sinasabi siya na parang, sino ba nagpapasok dito sa Gaikokujin na to? Parang ganun. Asan ba manager mo? Bigla siyang May gumano. mga ganun? May ganun. Parang, asan yung manager? Palitan nyo nga to. Sinabihan ako ng ganun sa register. Kasi ako yung nagre-register that time. Then, bigla siyang gumano. Matanda na. So, parang sabi ng manager ko, sige, hayaan mo na. Palitan na lang muna natin. Kasi may mga ganyan talaga matatanda. Pasensya ka na rin. Pero naintindihan mo naman si tatay. Naintindihan ko naman si tatay. Sabi ko, baka ano lang talaga yung araw niya ngayon, masama lang talaga. Intindihin na lang natin. Ganyan lang. Pero sa paaralan naman, wala talaga, minimal lang. Yung high school, mga ganun, wala naman akong na-experience na ganun. Pero nung nagtatrabaho na, doon na lumalabas din yung Nihonjin, pati Gaikokujin no, parang Yung difference. difference. Yung difference nila. Wala naman, wala talaga. Kasi marami na ring foreigners ang nag-aaral sa mga schools, kaya parang open na rin naman sila. So, yung mga elderly lang siguro ngayon yung medyo ano pa sa foreigners. Sa experience mo, gaano ka-expensive yung mga pag-aaral? Yung mga kagagamitan or mga papasok ka sa mga club dito sa sa Japan? Di ba may 4 seasons sa Japan? Siguro sa damit, magastos sa damit, sa club, sports club. Mamahal kasi yung equipments and yung mga pagkain, galaan. Saka yung high school ako, nagtitrain ako kaya ang gastos din nun. Isang lapad, isang buwan. Siguro yung elementary siguro. Pero hindi naman ako nag-elementary dito. So, high school, hindi naman siya ganun ka-expensive kasi yung pinasukan kong senior high school, wala kaming uniform. PE uniform lang meron. So, nagbayad lang ako noon. Hindi ko na rin matandaan kung magkano, pero hindi siya ganun kamahal. Then, yung monthly tuition fee, siguro hindi rin umaabot ng 10,000 pataas. Lumaki lang yung gastos ko pagdating na nung semong or sabihin natin vocational college ata yun or vocational school. So, for 2 years yon doon ako napamahal talaga ng sobra. Kasi yung tuition fee pa lang, umabot na ng 3 million. So, Yen. yen. 3 million yen. Ano ba yung kinuha mo doon? More siguro kung sa atin tourism, pero aviation siya dito. Then, para maging cabin attendant or flight attendant. Plus, yung mga extra exams. Kasi pagpasok mo, mag-aaral ka. Plus extra exams na sabihin natin, yung parang mga license na kailangan para diretso lang yung pagpasok mo sa flight attendant. Tapos yun yung mga Nihongo no Ryokushikan JLPT. Kailangan din yung mga foreigners talaga sa totoo lang para kung maghahanap ka ng trabaho, may papakita kang maayos na eto, meron akong patunay na kaya ko mag-Japanese na maayos. Pero grabe no, nag-graduate ka na elementary, graduate ka high school, tapos nag-vocational course ka pa. So may mga certificate ka nun, 'di ba? For sure. Pero kailangan pa rin pag once naghahanap ka ng trabaho dito after mo mag-aral, kailangan pa rin merong JLPT. Oo, yes. Anong level ka na ngayon? N2. N2 pa lang. So, pero okay na rin yun eh. Maganda kung may N1 ka, pero okay na rin yung N2. Basta nakakaya mong makipagsabayan sa kanila, makipag-usap, and makakapagsulat, and basa kahit papano. So, any advice sa mga kababayan natin na nag-aaral or may planong mag-aral dito sa Japan? Ano yung ma-advise mo sa kanila? Circle mo sarili mo sa mga Hapon at magpumasok ng club. Ipilitin mo wag mahiya mag-Japanese kahit mali-mali, kahit barok-barok. Doon kasi matuto lahat. Kung kakayanin naman, wag masyado mag-communicate ng Tagalog kahit sa bahay. Mas matuto talaga. Focus sa goal. Kasi kung hindi ka mafo-focus sa goal mo, like for example, goal mo is matuto mag-Japanese. Kung hindi ka into it talaga, wala doon yung puso mo, hindi mo siya ma-appreciate talaga. Maganda rin pag matuto ka, para sa kanji din. Yung settings mo sa cellphone, pati sa Facebook, ganun. Ay, change mo. I-change mo ng
Japanese. Mm. Yan, pag meron kang di naintindihan, copy-paste, tapos i-translate mo na lang. Hindi mo ma-remember lahat. Hanggang sa masanay ka na lang talaga. Yan, lumasanay. Syempre, makipag-friends ka. Maganda yung makipag-friends sa Japanese kasi doon mo malalaman yung culture nila, kung ano yung kaibahan, and then, matututo ka na rin mag-Japanese at the same time. Ano ba yung mga circle mo nung nag-aaral ka pa? Mga Japanese or mga foreign? Nung pagdating ko talaga dito, nung junior high school, ako lang yung mag-isang foreigner. Then, paglipat ko ng senior high school, yun na yung may mga Filipino na rin, and may Brazilian. So, halo-halo na. Then, pag semong, yun din, Filipino and Japanese. Maraming salamat po sa panonood at sana po ay may nakuha kayong kaalaman. And for fresh updates, i-follow nyo na lang din po ako sa aking social media account, link in the description below. For more videos like this, please do consider supporting my channel and see you in my next video.